Isang magandang araw po. Ako nga pala po si Gene, isang commercial truck driver dito sa North America. Tara, samahan niyo po ako. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Narito po muli ako para ibahagi sa inyo ang naging istorya ko kung paano ako nangarap at nag-prepare para makapunta dito sa Canada bilang isang truck driver. Alam ko na marami sa atin dyan sa Pilipinas o sa ibang panig man ng mundo ang nagnanais maging isang commercial truck driver dito sa North America. Meron po akong alam na 4 na pathways para makapunta kayo dito sa Canada. Yung unang pathway na alam ko is bilang isang immigrant. Medyo matagal na proseso, pero isang way po yon para makapunta kayo dito. Pag land nyo dito sa Canada, automatic permanent resident na kayo. Yung pangalawang pathway is as a worker. So kung kayo po ay isang truck driver dyan sa atin sa Pilipinas by profession or sa ibang bansa kagaya ng Saudi Arabia, Europe or sa ibang panig pa ng mundo, pwede nyo pong tahakin ng pathway na ito. Kailangan nyo maghanap ng recruitment agency kung legitimate dyan sa Pilipinas. Meron dyan, isa sa mga alam ko is yung Mercan at Aguinaldo, I believe. Hindi ako sure, pero yung Mercan sure ako kasi marami akong na-meet na mga kasamahan natin dito na truck driver na galing sa Mercan. So yung pangatlo is bilang estudyante. So kung nakikita nyo na yun yung pathway na pwede sa inyo bilang estudyante, pwede rin yung pathway na yan. Kaya lang yan yung pinakamagastos sa lahat. Dahil kailangan nyo mag-enroll dito, mag-aral, magbayad ng tuition, at magpakita ng kakayahan para suportahan yung sarili nyo bilang isang estudyante. Then after nyo makagraduate, makakuha kayo ng PGWP, work permit yon, open work permit, para makapagtrabaho. Yun ang karaniwang ginagawa ng mga kapatid nating Indiano na galing sa India. Pumapasok sila ditong estudyante and then ginagamit nila yung tracking para mapabilis yung proseso ng kanilang permanent residency. So ewan ko, hindi magandang pamamaraan para maging isang truck driver yon. Nakita lang nila na isang option, so pwede yun. Merong pagbabago ngayon. Dati kasi kapag naging estudyante rito yung asawa mo, pag sumama ka, meron kang open work permit kasing haba nung study permit na meron siya. Pero ngayon parang binago nila, kailangan masters or doctoral yung kukunin ng asawa mo para ikaw bilang asawa niya or common law partner mabigyan ng work permit, open work permit. Tapos yung pinakahuli, which is yung pathway na pinili ko, is as a tourist. Actually napili ko yun, medyo risky, pero yun yung pinakasakto sa sitwasyon ko kasi magbe-base yung pathway na kukunin nyo sa pinaka-applicable sa sitwasyon ninyo. So dun sa mga nabanggit ko, at kung meron pang iba dyan, kailangan ibase nyo dun yung sitwasyon nyo, yung gaano ba katibay yung sitwasyon nyo para ma-approve kayo sa visa na apply nyo o yung pathway na kukunin nyo. Sa sitwasyon ko, yun yung pinaka the best kasi nandito yung anak ko, ako naging sponsor niya, yung anak ko naging international student dito at ako ang naging sponsor niya para makapag-aral dito. And then meron akong business sa Pilipinas na ginamit ko
para mas mapabilis or mapadali or maniwala sa akin ang immigration na babalik ako ng Pilipinas, kasi kailangan patunayan nyo sa kanila na strong ang ties nyo sa bansang panggagalingan nyo para i-approve kayo na as a tourist. So base sa aking sitwasyon, yun yung pinaka the best na pathway, pero hindi madali. Maraming struggles, maraming hirap na pinagdaanan. So uulitin ko lang po uli yung 4 na pathway na alam ko, pero ito yung mga pinakaalam ko base dun sa mga pagsasaliksik na ginawa ko as immigrant, as a worker through work permit, as a student for student study permit, and then as a tourist. It's either tourist visa or visit visa, parehas lang yun. Iba lang yung reason kung bakit pupunta ka rito. So yun yung 4. And nung nakuha ko na nga po yung visa ko as a tourist, meron na akong mga paghahandang ginawa, pero after makuha ko yung visa ko, nag-ramp up na ako. Kumbaga, kailangan nang gawin ko yung mga dapat na kailangan ko ng gumastos para ma-acquire ko yung skills ng isang truck driver. Kasi dilingid po sa kalaman ng lahat, ako po ay hindi isang truck driver by profession. Isa po akong professional na OFW na mahabang panahon sa iba't ibang bansa, pero never ko pong naging profession talaga ang bilang isang trailer truck driver. So may mga paghanda akong ginawa. Unang-una dyan, kailangan kong mag-aral, kailangan kong matuto, at ang pinakamabilis na paraan para matuto is sa panonood. So pandemic time, nung na-approve ako, actually nasa latter part na ng pandemic, marami akong time para manood ng YouTube. Halos ng gusto nating malaman, nandyan lahat sa YouTube. Lahat ng gusto nating matutunan, mga question sa ating isipan, nandyan lahat. Mahahanap natin dyan, matyaga lang tayong manood at mag-aral. Makikita natin lahat dyan ng kasagutan. Halos lahat nandyan na, libre, walang bayad. So nagsimula akong magsaliksik ng papaano ba makakuha ng lisensya sa Canada. Pinag-aralan ko yan, marami akong videos na pinanood, at napanood ko ang ating magigiting na mga truck drivers na vlogger dito sa Canada. Shout out kay Pinoy Trucker, kay kapatid na Marco, kay Lakay Trucker, at kay paring MTV. Sana gumawa ka na uli ng video mo, kapatid na Marlon. Namimiss ka na ng mga taga-subaybay mo. Isa ako sa mga naging taga-subaybay mo. Halos lahat ng videos mo napanood ko dahil nagsimula ka rin sa pinaka ibaba dahil hindi ka rin truck driver by profession. So yung mga payo mo na isinadjust at ipinakita doon sa yung mga YouTube videos, malaki ang naging tulong sa akin. And hindi lang kailangan nasa isip at puso yung pag-aaral, kailangan din merong experience, konting experience. Kumbaga kailangan mo ng OJT. So nag-decide ako after kong mag-aral na ganito pala ang pag-maneuver ng isang trailer. Kailangan masubukan ko in real situation. So ang ginawa ko, nag-enroll ako sa isang driving school. Shout out sa aking mga naging instructor at mga naging kasama sa Articulated Training and Driving School. Ang main office nila ay dyan sa Balut, Tondo, pero ang training ground nila is sa Kawit, Cavite. Shout out sa aking mga naging instructor, kay Sir James
Salamat sa mga ibinahagi mo, sa mga experience na ikinuwento mo, at sa mga pagtyaga mo sa mga linggo na tinuruan mo kami. Maraming salamat. And after ko matutunan yung mga basic skills na kinakailangan para at least meron kang kaalaman kung paano mag-operate ng isang tractor trailer, in-start ko nang i-gather yung mga documents na kinakailangan. So, nag-search ako sa internet kung ano ba talaga yung mga kakailanganin kong dokumento bago pumunta ng Canada. So, napaka-basic lang actually nung requirements dito sa Manitoba. Pero, dinala ko lahat yung alam ko na mga kakailanganin just in case na hanapin sa akin ng LTO, ng parang LTO nila dito sa Canada. Actually, dito sa Manitoba, MPI ang tawag, Manitoba Public Insurance ang tawag sa kanilang LTO dito. So, yung mga prepare kong documents, unang-una is yung driver's license mo. Mas maganda kung professional siya, and at least minimum 2 years. Base sa mga napanood ko at nabasa at nahanap sa internet, kailangan at least 2 years yung license mo. At mas maganda kung professional driver's license. So, dala-dala mo yung ID card mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi yan yung hahanapin nila sa LTO nila dito sa Canada. And then, pangalawa na kinuha ko is certification from LTO. Napag-alaman ko sa isang kaibigan ko na nung time niya, hinanap sa kanya ang certification. So, kumuha rin ako ng certification ng aking lisensya sa main office ng LTO. I think kung nasa probinsya kayo, pwede nyo yung kunin sa regional office. So, yun yung pangalawa na kinuha ko. And then, nag-request din ako ng aking driving records dyan sa Pilipinas simula nung kumuha ako ng kauna-unahan akong kumuha ng lisensya hanggang dun sa present license ko. Ang tawag dito sa Canada noon driver's abstract, pero dyan driver's record sa atin sa Pilipinas. So yun, 3 na. At yung pang-4, certificate of no apprehension, just in case na gusto nilang malaman kung meron akong mga naging aksidente or kung ano-ano pa man. Kumuha rin ako ng certificate na yan para sure, kumbaga kung hanapin nila yung mga yan, ready na. Kung hindi man, at least nandyan lang, kasi mahirap na pag nandito ka na din, kailangan nila yan, medyo matrabaho. So 4, yung driver's license ko na card, ID card, certification ng lisensya ko from LTO, driving records ko, at yung certificate of no apprehension. So, dinala ko lahat yan para sure ball na lahat ng requirements na hanapin nila, meron ako. Actually, hindi naman yan lahat kailangan. Kagaya ng sabi ko, ang hinanap lang sa akin dito is yung license ID card ko. Yun lang ang hiningi nila sa akin. Hindi na nila hinanap yung 3 pa. Kaya naging okay naman yung pag-process ko ng local license ko dito sa Canada from class 5 to class 1. At i-discuss ko yan sa susunod na video ko kung paano ko pinroseso na i-exchange yung lisensya ko from the Philippines sa lisensya nila dito sa Canada. Kung ano yung mga requirements pang iba na kinakailangan dito na kasama nung lisensya mo, at yung proseso kung paano nakuha ang class 5 hanggang sa nakuha ko ang class 1 na commercial truck driver's license. So yun po yung mga
paghahanda na ginawa ko mula dyan sa Pilipinas. May kasamang pagsasaliksik. Kailangan yun, yung preparasyon, especially kung saang probinsya ang babagsakan nyo dito sa Canada, dahil may iba't ibang policy, pero hindi naman masyado nagkakaiba yung kanilang mga requirements, pero minsan may iba't iba yung kanilang proseso kung paano ang gagawin nyo. So mas makakabuti na nandyan pa lang kayo sa Pilipinas, alamin nyo na kung saang probinsya kayo talaga pupunta, and then alamin nyo sa kanilang website kung ano yung mga requirements na hanapin nila sa inyo para makasecure kayo ng lisensya sa province na pupuntahan nyo dito sa Canada. Alam ko pong hindi madali ang mangarap na makapunta rito, pero napatunayan ko na kapag meron kang pangarap, may goal ka sa buhay at nagpursige ka, ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, darating yung tamang panahon na ibibigay sa iyo lahat. Kailangan mo lang maging masipag, matyaga at consistent sa pag-abot ng pangarap mo. So sa ating mga kabaro dyan na truck driver sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy nyo lang abutin yung pangarap nyo. Kailangan lang ng masusing pag-aaral, pagtsatsaga, pagpupursige, at isang araw magkakasama-sama tayo dito. Hanggang sa muli, sa susunod na video, i-discuss ko kung paano ko pinroseso ang aking lisensya dito sa Canada. Isang magandang araw po muli sa lahat. Hanggang sa muli.